radyo ng pambansang pagkakaisa. DWJJ 684 kHz AM. Allah is one. He is the only one who created everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. Allah is one. He is the only one who created everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. Can you see the moon? Can you see the sun? Can you see the shining stars? Allah made them all. Can you see the night? Can you see the day? Can you see the clouds high? Allah made them all. Allah is one. He is the only one who created everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. Allah is one. He is the only one who created everything. Allah is one. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuli rabbina bil haqq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil khalqi radidil haqq sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa ka'idina wa mursilina wa hujjatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah ang maaway na tang mahabagin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang. Walang pagdududa, ang lahat ng pagpapala at ang lahat ng gabay ay nasa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati ng kapayapaan sa lahat ng kanyang mga propeta at sugo, higit sa lahat sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga tao na sumusunod sa aral na kanyang pinadala mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At muli sa ating Muslim Hour, narito po tayo muli sa ating palatuntunan, ang ating programa, ang Risalatul Islam. Dito lang po yan maririnig at napapanood sa himpilan ng radyo, ang DWJ sa 684 sa inyong mga AM band. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang palagiang nagpaparating ng makabuluhang impormasyon hinggil sa mga Islam, hinggil sa Islam at sa mga Muslim. At muli po isang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim sa ating mga kapatiran Muslim ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at sa lahat po ng mga nakikinig, mga suking sumusubaybay sa atin, isang mapayapang hapon sa inyong lahat at maligayang panonood sa ating programa. Sa hapon pong ito, meron tayong kasama sa ating programa at siya po ay isang mag-aaral pa lamang sa sa ating isa sa ating mga Islamikong paaralan, ayan, na matatagpuan dyan po sa Gapan City, Nueva Ecija. Nais po nating ipakilala at bigyan ng pagkakataon upang bumati sa lahat ng ating mga nanonood, si kapatid Ali Buwan. Go ahead, kapatid Ali Buwan. Sa mga kapatiran kong Muslim, pagbating, pandaigdigan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga hindi pa Muslim, mapayapang hapon sa inyong lahat. Masya Allah, yan po ang ating kapatid, si kapatid na Ali Buwan, at sa kanyang magandang pagbati at taus-pusong pagbati sa ating mga kapatirang Muslim na nanonood sa ating programa ngayon. Ano po? Si kapatid Ali, sa kanyang murang edad, siya po ay 13 gulang taon. Siya po ay 13 taong gulang pa lamang. Anong siya ay
nakita niya ang Islam at siya nag-Muslim, hindi pa po siya umabot doon sa edad na yon, ha? Sa ngayon po siya ay 13 taong gulang na. Pero malalaman natin mamaya-maya konti mula kay kapatid na Ali kapag ilang taon siya nung yumakap siya sa Islam. Para po sa inyong mga karagdagang kaalaman, para sa mga katanungan at mga suwestyon, informasyon sa ating palatuntunan, ay wag pong kalimutan ang ating numero sa ating programa, ang 0927-804-8529. Yan. At yung ating programa po, katulad din ng dati, tayo po ay patuloy pa rin na sinusuportahan ng ating programa, ang Darun Noor, ang Development Awareness, Development Advocacy and Religious Understanding towards Noble Unity and Reform, sa pakikipagtulungan ng impilang ito, ang walang sawang nagsusuporta, ang impilang DWJJ, ang radyo ng pambansang pagkakaisa. Dito lang po yan, nagmumula sa Selcor Compound, Bitas, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Masya Allah. So, sa mga nakaraang linggo po, o sa mga nakaraang pagtatalakay natin sa ating palatuntunan, na umpisahan nga po natin itong ating Risalatul Islam doon sa pagtatalakay ng kasaysayan ng mga propeta. At alam natin noon na nabanggit natin sa ating pagsasalaysay na nasalaysay natin yung kasaysayan mismo ng propeta Adan, na siyang unang-unang propeta at siya rin ang unang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At napag-alaman din natin na ang kasaysayan ng propeta Adam, masya Allah, ay napakaganda, at kung paano nilikha siya ng Allah at kung paano siya binigyan ng karangalan bilang isang tao, pinaluhod niya, pinapagpatirapaan niya ang mga anghel upang sa harapan niya upang magbigay ng respeto sa kanya, kay Adam, at lumuhod nga yung lahat ng mga anghel dahil sa yan ang inutos ng Allah sa kanila, maliban lamang sa isang nilalang ng Allah, ang tinatawag natin jinni, yung shaitan, maraming katawagan yan, jinni or shaitan or Lucifer, kung ano man. So siya po ay nagtamo ng galit mula sa Allah, at siya rin ang naging dahilan ng naging kapariwaraan ng Adam at ng kanyang asawa na si Hawa or si Eva, na na-evict sila mula sa paraiso, sa kanilang magandang kinalalagyan at tahanan at kinaroroonan na kung saan doon sila nilikha. So dahilan dito, sila ay inutusan pansamantala mamuhay dito sa daigdig, at na magkaroon ng enmity between sa kanilang mga sarili, at hindi sila iniwan ng Allah na sila ay binigyan ng mga panuntunan ng buhay. Ibig sabihin, pag magkaroon ng problema, pag magkaroon ng di magandang pagkakaunawaan, merong batayan ng buhay na dapat sundin. Yan po ang sinabi ng Allah. So, mamuhay ng pansamantala dahil babawiin din ang buhay na yan isang araw ng dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya po yung mga tao ngayon, tayo ngayon, magmula kay Propeta Adan hanggang sa mga maraming salin lahi na nangyari, ay ika nga nandito sa mundo. At ngunit yung napag-alaman natin na noong si Propeta Adan ay namuhay na nga at nalikha ng kanyang kabiyak ng kanyang puso na si Eva, sila ay namuhay at masaganang nagtatamasa ng laman ng paraiso, na tanging ang inutos sa kanila, mag-ingat, wag lumapit at kumain sa isang bunga ng puno ng paraiso, at yaon ay isang naging dahilan ng syaitan, ng jinni, upang sila ay hikayatin sa nagumawa ng pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang layunin naman ng jinni o ng syaitan upang meron siyang kasama, dahil pinangako niya sa Allah na tinanggap na nga niya yung naging naging na-curse siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinumpa na siya, pero pinangako niya sa Allah na aabangan niya ang bawat anak ni Adan sa kanilang mga landas at hihikayatin niya. So binigyan siya ng authority, binigyan siya ng pagkakataon ng Allah na gawin yon. Pero sabi ng Allah, maliban doon sa mga
matapat kong mga alipin o mga sumusunod, sila ay hindi mo madadala o mahihikayat sa kasamaan. Kaya ito po yung buhay natin. So yun po yung pagtatalakay hanggang sa mga huling kabanata sa loob ng Quran regarding Propeta Adan, and then natalakay din natin pagkatapos nun yung mga anak-anak ng Propeta Adan, na kung saan nagmula sa kanila ay dumami ang tao hanggang sa dumating ang panahon ng Propeta Enoch o Idris alayhisalam na mention po sa loob ng Quran. At ganoon din natalakay natin pagkaraan ng Idris alayhisalam, natalakay natin yung tungkol sa henerasyon ng propeta. Sino yon? Si Propeta Nuh alayhisalam o Noah, Propeta Noah. And then natalakay din natin pagkaraan ng henerasyon ng Propeta Noah ang henerasyon ng Propeta Hud, Propeta Hud alayhisalam. At ganoon din ang sumunod na henerasyon ang Propeta Saleh alayhisalam. And then sa mga natalakay natin na ito, ang kasaysayan ng mga propeta, ang isa lamang ang tanging meron pagkaka-buklod-buklod o pagkaka-uniformity, meron uniformity ang kautusan na kumilala at sumamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Yun yung inutos ng Adam na kanyang natanggap na kautusan mula sa Allah, at inutos niya sa kanyang mga anak-anak bago siya binawian ng buhay. Sinabi niya na kumilala sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, at sinabi niya ang mga tanda ng pagdating ng baha sa mundo. Yun na nga yung kapanahunan ng Propeta Nuh alayhisalam. Ito sinabi ng Adam sa kanyang mga anak-anak, especially ang anak niya si Seth. So ganun din yung pagdating ng Propeta Nuh alayhisalam. Ang layunin, ang kanyang pag-iimbita o pag-aanya sa mga tao ay upang sambahin ang nag-iisang dakilang tagapaglikha. Sabi niya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. O aking mga kababayan, mga mahal na mga tagasunod or mga pamilya o mga kaibigan, lahat na niyon, kung ano man, ay wala kayo ibang Diyos na dapat sambahin maliban nag-iisang Allah. Ganon din po ang nasabi sa loob ng Quran ng Propeta Hud alayhisalam, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Maging ang Propeta Saleh, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. So mapapansin po natin yung uniformity ng pag-iimbita upang sumuko, tumalima sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, ay magmula pa man kay Propeta Adan hanggang sa mga sumunod na salinlahi. Ang propeta, natalakay natin ang Propeta Saleh, ang pinaka-latest na natin natalakay, at ngayon insyaAllah babanggitin natin ang tungkol kay Propeta Ismail alayhisalam. Pero bago yun, mga kapatid, mga listeners at mga nanonood, balikan natin si kapatid na Ali na nagbigay ng kanyang oras at panahon dito po sa ating programa. Hindi niya alintana, hindi niya pinansin, hindi niya binigyan ng kung ano pa man kadahilanan nung siya ay imbitahin natin upang sumama at maging parte ng ating palatuntunan. At sa kabila ng kanyang pag-aatubili noon, dahil siya ay isang medyo bata pa at wala pa gaanong alam tungkol sa mga alituntunin at mga aral sa Islam, pero sa kabila nun hindi naging hadlang sa kanyang pagdalo sa ating palatuntunan. So ngayon po ay bibigyan natin siya ng mga ilang katanungan upang malaman naman natin ang kanyang pinagmulan or ang kanyang pagkatao bilang bagong Muslim. Kapatid na Ali, nung ikaw ba'y yumakap sa Islam at naging Muslim, ilang taong ka na nun nung tinanggap mong Islam? Nung ako po yumakap sa aral ng Islam, ako po 10 taong gulang. 10 taon? Masya Allah, Masya Allah. So halos hindi mo pag-aano naabot yung edad ng kumbagay yung tinatawag na adolescent. Kasi sa Islam, yung edad na magmula sa wala pang malay yung bata hanggang sa edad na kung saan alam na niya mabuti at masama, sa baba na yun, innocent ang mga bata. Pero pag lumampas niya siya doon, kumbaga meron na siyang pananagutan, kung alam na niya kung ano yung mabuti at masama, kailangan na niya sumumpa o kaya magsyahada
o kaya magsaksi na nag-iisang dakilang tagapaglikha. So kumbaga nasa level lang yung edad mo. Sa mga edad mo na ba yun, nananaginip ka na ba na ikaw ay nilalabasan ng similya? Sa mga edad mo na yun, hindi pa? Hindi pa po. Hindi pa. So yung kasing edad na kung saan alam na o basehan na medyo nagbibinata na, yung kapag ang isang lalaki, kung siya'y nananaginip at nilalabas siya ng similya, magmula at may iba na yung kanyang boses, kumbaga nagbibinata na. So more or less, alhamdulillah, nasa level pa rin ng exemption at saka kailangan mo na, nasa kalagitnaan ka sa 10 taong gulang. Pero alhamdulillah, naumpisahan mo sa ganon. Paano mo naman na tanggap ang Islam? Saan mo ito narinig at saan mo nalaman na itong aral ng Islam, ganito pala ganito? Saan mo yun nalaman at narinig? Nalaman ko po ang Islam nung nag-Saudi po ang aking tatay at pinahayag po niya sa akin kung ano po ang Islam. Masya Allah. So may pagkakataon noon na nakapunta sa Saudi Arabia ang tatay mo at siya rin ba ay nag-Islam, ano? Siya nag-Muslim, I mean? Apa. Masya Allah. So siya yung nagbigay sa iyo ng aral or nagparating, dahil ikaw ay anak niya, natural lang na ito'y kanyang katungkulan upang i-share, upang ipamahagi yung kanyang kaalaman tungkol sa Islam. So maganda, alhamdulillah, hindi ka nagatubili na nung sinabihan ka ng tatay mo, kasi may mga ibang pangyayari kahit na mag-ama o kaya yung tatay isi-share niya o ipamamahagi yung aral ng Islam doon sa kanyang asawa o kaya anak na babae o tatay o nanay na hindi pa mga Muslim, minsan ayaw nila. Pero nung sa kaso mo ba, Ali, meron bang sumagi ba sa isip mo na hindi mo pinaniwalaan nung mga panahon na pinaniniwalakan ka ng tatay mo tungkol sa Islam, o tanggap mo kaagad? Tanggap ko naman po kaagad. So naintindihan mo yung kanyang pinaliwanag? Apa. Masya Allah. So marahil ito ay isang instinct na kung saan sa isang tao, kapag ang tatay natin ay nagsasabi ng ganito, ng kabutihan para sa isang anak o para sa isang mahal sa buhay, naturally kagad-agad may isip natin na hindi ako iaakay ni tatay o ni nanay no ganito kapag hindi ito mabuti sa akin. So yun yung instinct sa isang tao, no? Masya Allah. So sa inyong pamilya ba, ilang kayo magkakapatid? Alhamdulillah, kami po lahat ay Muslim na. Masya Allah. Ilang kayo magkakapatid sa inyong pamilya? Kami po ay 4 na magkakapatid. 4 na magkakapatid. Ilang lalaki at ilang babae? 3 lalaki at 1 babae pa. Masya Allah. So nasabi mo lahat kayo ay Muslim na, pati ba nanay mo ay tinanggap niya rin ang Islam? Apa. Masya Allah. Sa inyong magkakapatid, sino yung panganay? Ang panganay po ay babae, ang aking pong ate. Ilang taong gulang na siya? 15 po. 15, Masya Allah. Masya Allah. So ang nanay mo rin ay nag-Muslim na, nag-shahada? Apa. Masya Allah. So alhamdulillah. Ibig sabihin kayo magpamilya ay mga Muslim na? Masya Allah. So sa inyong katayuan ngayon bilang mga Muslim, saan ba kayo ngayon presently nakatira? Sa Barangay Bulak, Gapan City. Sa Barangay Bulak, Gapan City, Nueva Ecija. Masya Allah. So yan po ang ating kapatid, narinig natin ang kanyang tinuran. Yung kapalaran ng isang tao na noon marahil ay wala nino man or sino man na nagbanggit sa kanila tungkol sa aral ng Islam, dahil biruin po natin itong mga lugar na to sa Nueva Ecija, especially mga barangay-barangay, bihira po nagkakaroon ng Muslim dyan at bihira naririnig sa mga barangay yung mga aral ng Islam. Pero sa magandang swerte at magandang pagkakataon na ang tatay ni Ali ay nakapunta sa Saudi Arabia at nakapagtrabaho doon at na-introduce sa kanya itong aral ng Islam at siya yumakap at ito rin ay binahagi niya sa kanyang mga pamilya. Masya Allah. So alhamdulillah, Ali, yung hinggil doon sa tinatawag na ikaw ay isang Muslim na at ang mga pagdarasal ba ay pinag-aralan mo rito, dahil sa isang Muslim ay kailangan niya kaagad-agad pag-aralan yung pagdarasal. Ito ba'y tinuro din sa iyo noon na hindi ka pa nag-aaral sa center ngayon,
Katulad ngayon ay tinuro ito ng tatay mo noon nag-Muslim ka? Apa. Tinuro po sa akin ng tatay ko kung paano po magdasal. Ano yung unang tinuro niya? Yung paghuhugas, ganun tinuro sa iyo? Ang una po sa akin tinuro ay Al-Fatiha. Al-Fatiha, yung binabasa sa pagdarasal Apa. ng pagsala tinatawag ng mga Muslim. And then ano pa yung susunod na tinuro sa iyo? Tinuruan rin po ako magudo paghuhugas. Mhm. Tapos tinuruan po ako kung paano po yung mga step ng pagdasal. Masya Allah. Saka po pinagkabisado po ako ng Quran. Yung mga chapters ng Quran, Apa. yung mga maiksi, kasi kailangan natin basahin yung pag nagdarasal yung mga maiksi. Masya Allah. Yung pala yung mga pangunahing aral na nakuha mo sa iyong tatay. Masya Allah. Sa ngayon napag-alaman ko na ikaw ay nag-aaral sa Islamic Library, Islamic Educational Library and Multipurpose Center dyan sa Gapan. Yan po ay matatagpuan yan, yung center natin dyan sa Barangay Bayanihan, di ba? Barangay Bayanihan, Gapan City, Nueva Ecija. Ano-ano ba yung mga pinag-aaralan nyo dyan? At bukod, maliban doon, sino yung nagtuturo sa inyo? Sino yung teacher nyo dyan sa Islamic Center ng Gapan City? Ang ustads po namin sa Bayanihan ay si Ustad Alinor bin Abdul Jabbar. Masya Allah. At ano-ano naman at ilan naman yung mga subjects o mga tinatalakay na mga tinuturo ni Ustads o ni Teacher Alinor bin Abdul Jabbar sa inyo? Ang subject po namin ay 8. Masya Allah. At yung 8 po na yun ay Quran reading, Quran language, fiqh, Masya Allah. Aqidah, Arabic reading, Arabic language, history of the Prophet. Masya Allah. Kasama rin yung mga Islamic values or jurisprudence na tinatawag. Kasama rin doon? Wala. Masya Allah. So marami palang mga subjects ang tinuturo sa inyo. Kasi kaya ko tinatanong, baka yung mga nanay nyo, magulang nyo na akala kayo nag-aaral, ang tinuturo lang magbasa o magsulat lang ng Arabic. So hindi lang pala yung magbasa at magsulat ang tinuturo. Marami palang subject ang tinuturo. Para halos doon din sa tinatawag nilang curriculum ng ating eskwelahan. Yung nga lang, walang tinuro sa inyo mga subject na English, Filipino, Result course, Spanish, wala ganon. Wala na po. Masya Allah. So maganda yan, magandang simulain yan kapatid na Ali. At nabanggit mo nga pala yung ating sinasabi na nabanggit mo yung meron kayong subject na history of the prophets. So ito'y naayon doon sa ating pinag-usapan kanina, no? Yung ating tinatalakay magmula pa man doon na ating programa ay itong taon na pumasok na naging Risalatul Islam, itong kanyang titulo. Ang pinamamahagi natin yung history of the prophets, yung tinatawag na Qissatul Anbiya. Ayan. So para maunawaan ng ating mga kababayan ang tinatawag natin na mga kasaysayan na napapaloob sa aral ng Islam. Nabanggit mo yung meron kayong subject, history of the prophets. So I presume or sa aking palagay, napag-aralan nyo si kasaysayan ng Propeta Adam, ang kauna-unang tao, katulad nung binanggit ko kanina. Masya Allah. So Ali, ano ba yung mga naalaala mong pag-aaral tungkol kay Propeta Adam na tinuro sa inyo doon sa Islamic Center ng Gapan? Pwede mo bang bigyan ng konting mga puntos kung ano yung mga natutunan mo? Kahit na sa mga lecture mo, pwede mong basahin yan, yung mga tinuro sa inyo, o kung naalaala mo, by memory, pwede mong i-share sa amin. Sige nga, kapatid na Ali, insyaAllah. Napag-alaman ko po na si Propeta Adam ay kauna-unahan nilikha ng Allah at nilikha ito sa putik, alabok at iba pang elemento tulad ng tubig, hangin at apoy. Masya Allah. At napag-alaman ko rin po na si Eva ay hinugot sa kanang tadyang ni Adan at sila ay binawalan lumapit at kumain ng prutas na ipinagbabawal at sila
at sila ay pinatawad sa kanilang paglapit sa punong ipinagbabawal, kaya tayo'y walang minanang kasalanan. Kaya nang napag-alaman ko rin na si Eva ay nanganak ng 120 na kambal-kambal na panganganak. Masya Allah. At nung sila ay pinaalis na sa paraiso, sila ay napadpad sa Maka at umikot ng 7 beses, at ang tawag ay tawaf. Masya Allah. So yun yung mga puntos na nabanggit at naalaala mo doon sa tungkol sa Propeta Adan. Doon ba sa mga tungkol sa kanyang pamumuhay, ilang taon ba nabuhay ang Propeta Adan? Sa haba ng nabanggit na taon na sinamo, ilang taon siya nabuhay? Sa akin po pagkakaalam, 1,000 taong po siyang nabuhay. Masya Allah. At ito'y nakasulat ito, di ba? Nakasulat po ito sa Lauhur Mahfuz. Masya Allah. Nakasulat sa Lauhur Mahfuz. Alam mo, Ali, itong Lauhur Mahfuz, isa itong palapag ng kalangitan kasi ang mga langit ay marami. So itong Lauhur Mahfuz, nandoon yung tinatawag na divine tablet. Ito yung na divine or kaya na banal na aklat, ha? At ang edad ng Propeta Adan ay nakasulat doon sa Lauhur Mahfuz, 1,000 taon. Ganong kahaba ang buhay ng tao noon, ang Propeta Adan, ha? At nabanggit pa sa mga hadith na ang laki ng tao noon ay malaki sila, at yung kanilang lapad ng kanilang balikat ay 7 dangkal. Yung dangkal na sinasabi, hindi nagdangkal natin. Pag dangkal natin, maliit na tayo eh. Ibig sabihin, 7 dangkal nila. Sila'y higante at 7 dangkal nila ang lapad ng kanilang balikat. Ibig sabihin, malaking tao sila at mataas. Higante kapag sabihin natin ngayon. Ganun ang kanilang mga sizes. So, nevertheless, hindi malayo yung magkaroon sila ng mahabang edad dahil sa kanilang physical na features, mataas. So itong si Propeta Adan, sa mga pagsasalaysay, kasi merong isang hadith na tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Propeta Muhammad, ilan ba yung mga propeta at ilan yung mga sugo?" Sinabi roon yun. Pero dito marahil hindi na nabanggit sa inyo, pero babanggitin natin. Sabi ng propeta sa mga nagtanong noon sa kanya, sabi niya, ang mga sugo, ang mga propeta, marami sila sa bawat henerasyon. Sila ay umabot sa 124,000. 124,000 na hindi na nabanggit yung mga ibang mga pangalan. Ang mga nabanggit lamang na mga well-known mga prophets at mga sugo at mga messengers ay 25 lamang nabanggit sa loob ng Quran. Pero yung mga iba, dahil sa dami na yon, sa paglipas ng mga siglo na yan, ay ganong kadami ang naging mga propeta. At tinanong din siya kung gaano karami yung mga messengers, yung mga tinatawag nating sugo o kaya rasul. Kasi sa Arabic, yung messengers, yung sugo, rasul. Yung propeta, nabi. May pagkakaiba itong dalawang salita o itong dalawang uri ng inutusan ng Allah. Ang sugo or messengers, meron lamang, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron lamang silang 313 313 mga sugo at mga sugo, yung messengers o yung mga rasul tinatawag. Pero yung mga propeta, yung mga nabi, ay merong 124,000 sa buong generation ng sangkatauhan. Ayan. Kaya yun yung sinagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at isa na siya roon sa mga sugo at propeta. Isa na rin ang Jesus or Isa alayhis salam na anak ni Maria, mga sugo at propeta. Isa na rin doon si propeta Ibrahim or Abraham na sugo at propeta. Dahil ang pagkaiba ng sugo at propeta, ang sugo, ang messengers o kaya ang rasul na tinatawag, ay yung mga tao or chosen slaves ng dakilang tagapaglikha na nakatanggap ng divine revelations. Meron silang natanggap
na banal na pag-uutos. Katulad halimbawa ng Propeta Ibrahim, siya yung nakatanggap ng Scrolls of Abraham. Ito yung tinatawag nating kalatas ni Abraham. Pero wala na tayong makikita ngayong kalatas ni Abraham. Hindi na natin mababasa yung content o nilalaman ng Scrolls of Abraham. Ewan ko kung may mga archaeologists na na-retrieve nila yung mga yun sa mga panahong ito. Pero sa ating quick na response ay wala na tayong circulated na mga ganong tinatawag na divine revelations kay Propeta Abraham, yung Scrolls of Abraham. Ganon din po yung tinatawag nating David or si Daud alayhisalam. Nakatanggap din siya ng salmo ni David or awit ni David. Ito yung tinatawag na Zabur sa Arabic. Pinaniniwalaan natin ito dahil natanggap niya ito mula sa dakilang tagapaglikha. Ngunit yung revelations na yun in the form of kanta, songs. Kaya nga si David nabanggit or si Daud, kapag siya kumanta, kapag ang dahon ay nahuhulog at habang binabasa niya yung awit ni David, yung divine revelations, hindi siya babagsak sa lupa. Habang ang ibon lumilipad sa himpapawid, humihinto sa himpapawid, sa ganda at sa makatotohanan at ganda ng, kaya nga tinawag yung awit ni David. Ganon din yung binigay kay Moses, yung tinatawag nating Old Testament, o kaya yung tinatawag nating sa Arabic yung Taurat ni Musa alayhisalam o Torah. Ito rin ay divine revelations na pinadala magmula sa dakilang tagapaglikha, at pinaniniwalaan din lahat ito ng mga Muslim. Kaya sila rin ang Propeta Moses, Ibrahim or Abraham, ang David, makukonsider sila prophets and messengers. Sila ay mga nabi at mga rasul na tinatawag. More so, in addition, itong tinatawag nating ebanghelyo ni Jesus, ito yung tinatawag nating sa Arabic, yung tinatawag nating kay Isa alayhis salam, nakaligtaan ko yung pangalan. So ito rin ay pinaniniwalaan natin itong ebanghelyo, itong Biblia na tinatawag, pero sa kanyang original form, original language. Kasi ang original language na binigay o pinadala yung ebanghelyo ay sa lengguwahe ng Aramaic, na mother tongue o mother language ng Propeta Isa or Jesus Christ na anak ni Maria. And the last, itong huli na pinapaniwalaan natin mga Muslim, ito yung Quranul Karim. Ito yung tinatawag nating Quran na pinadala kay Propeta Muhammad sa henerasyon natin ngayon, magmula rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila, si Propeta Muhammad, si Propeta Isa alayhis salam or Jesus Christ, Moses, Musa alayhis salam, Ibrahim, Abraham, sino pa, si Daud, maging ang mga ibang mga propeta na nakatanggap ng divine revelation, sila po ay tinatawag natin mga rasul at mga nabi. So ano naman yung pagkakaiba ng nabi sa rasul? Ang pagkakaiba ng nabi, yung prophets lang, hindi sila nakatanggap ng divine revelations. Sila lamang yung nagpapatuloy ng mga natanggap ng mga rasul, ng mga messenger or messengers. Katulad ng mga ibang mga nabanggit, sila Joshua, sila maraming mga propeta, sila Isaac, Ismael, at mga Isaiah, at mga ibang mga nabanggit katulad ng John the Baptist, ng Imran, ng Zachariah, at marami pang mga iba na hindi na na-mention ang kanilang mga pangalan. Yun lang alam natin sa Quran na mention, yun ang mababanggit natin. So ganun po, kapatid na Ali, ang pagkakaiba ng nabi at saka ang rasul, ang prophets at saka ang messengers. Sa araw ng Islam pinag-uusapan natin, so karagdagan doon sa kasaysayan ng Propeta Adam alayhis salam, bukod doon sa 1,000 taon ang kanyang bago dumating ang kanyang kamatayan,
di ba, nabanggit na namatay. Pagdating ng 1,000 taon, namatay rin. Walang magbabatong tao kahit na si Propeta Adan. Ha? Bago siya binawian ng buhay, nung siya'y mahina na, ano yung hiningi niya sa kanyang mga anak na gustong-gusto niya ayon sa pagsasalaysay sa kasaysayan ng mga propeta? Ang gusto po ni Propeta Adam ay prutas sa paraiso. So, kumo nga galing sila sa paraiso, di ba? So, ibig sabihin nagpapatunay lamang na noong malapit na siya binawian ng buhay, gusto niya makakain ng prutas ng paraiso at inutos niya ito sa kanyang mga anak. At ang nangyari, hinanap ba ito ng kanyang mga anak? Opo, hinanap po ito ng kanyang mga anak. So sa paghahanap nila, nung hindi nila nakuha yung prutas ng paraiso dahil sa daigdig na nga sila, paano magkaroon ng prutas ng paraiso, di ba? Sino yung mga nakasalubong ng mga anak niya? Meron po silang mga nakasalubong na mga anghel. At sabi po ng anghel, bumalik na kayo sa inyong ama at baka din nyo na ito maabutan. Masya Allah. So habang naghahanap ng prutas ng paraiso ang mga anak ng Propeta Adan, nakasalubong nila ang anghel ng kamatayan. Ang anghel kasi ng kamatayan, hindi lang nag-iisa yun. May mga ano rin yun. May mga tropa, kumbaga. May mga kasama siya. So nakasalubong nila siya. So sinabi pala sa kanya na siguro in the form of human being sila, kaya nagkasalubong at nag-uusap. Kasi ang anghel, pwede siya mag-form ng tao. Pwede siya mag-form ng ibang form, katulad din ng jinn, binigyan ng karapatan ng Allah, ng kapangyarihan, ng ganon. So sinabi sa kanila na umuwi na lamang dahil baka hindi na nila maabutan ng tatay nila na buhay. So anong ginawa ng mga anak? Umuwi na sila. Ano yung nakita nila doon, dala-dala ng mga tao na yun, ng mga anghel ng kausap nila, yung pala mga anghel, kamatayan? Dala-dala po ng mga anghel ay pala, pabango, putintela. Saka yung may panukat pa yata, di ba? May panukat na nabanggit. Saka po metro po ba? Yung panukat, haba. So yun yung dala-dala. So ito, maiisip natin, panahon pa ng Propeta Adan, yun yung sistema na kung tao ay mamamatay, yung telang puti, babalutin doon, yung panghukay, huhukayin ang lupa upang ilibing ang tao, katulad ng ginawa natin ngayon, di ba? Yung pabango, pag tayo ngayon, pag nabalot na yung pagkatapos na hugasan, papabanguhan yung bangkay na yon, yung patay, para mabango siya humarap sa kanyang Panginoon, sa Allah. At yung panukat, siyempre, baka yung paghukay na yon ay maiksi, abala pa, susukatin yung bangkay kung gaano kahaba. At yun ang haba ng hukay ng gagawin. So, yun ang napapansin natin ngayon, Ali. Pag nakita mo, inshallah, makakita ka ngayon ng merong patay na Muslim, eksaktong-eksakto sa istorya na yan ang ginagawa ng mga Muslim. Maghuhukay sila ng libingan. Bago hukayin, susukatin muna yung haba ng bangkay. Baka yung paghukay mahaba masyado, maiksi naman, hindi papasok yung bangkay. Kasi, maano yung oras. At merong telang puti, may pabango, lilinisan pa yun. Ngayon nga, sinasabon pa yung parang nagpapaligo ka ng taong buhay. Ganong kalinis. At hindi inimbalsa mo. Si Propeta Adan ba, inimbalsa mo? May nabanggit ba ron? Biniyak ba siya ng mga imbalsamador? Hindi. No. Yung mga anghel, hindi naman nila biniyak. Wala silang dalang pang-imbalsa mo, di ba? Walang nabanggit na, ang nabanggit lang, panghukay ng lupa, pabango, telang puti at panukat. Walang nabanggit na kutsilyong pang-iwa ng tiyan o panaksak ng pangalis ng dugo, di ba? Walang nabanggit na lalagyan pa ito ng gamot para hindi mabulok. Ganon ang sistema ng mga Muslim, katulad ng sistema na ng Propeta Adan nung siya'y binawian ng buhay. Siya nga pala, nung namatay na siya, at siyempre, pag namatay ng isang tao, ililibing yan. Saan nilibing ang Propeta Adan, alayhisalam? Ayon sa inyong pag-aaral, ayon sa history, saan siya nilibing? Malapit po sa bundok. Tawag po sa bundok ay Al-Qais. Al-Qais. Itong bundok ng Al-Qais na ito ay matatagpuan saan ito? Sa Makkah. Sa Makkah, Allahu Akbar. Doon sa Makkah pala siya nilibing.
At ayon sa kasaysayan nga, karagdagan, nung, di ba, pagdating ng panahon ng Propeta Nuh alayhis salam, bumaha ang mundo, binaha ito, no? Siyempre, anong ginawa ng Propeta Nuh? Dahil alam niya, ama ng sangkatauhan yung Propeta Adam, anong ginawa niya sa libingan para ma-preserve? Bumaha eh. Anong ginawa ng Propeta Nuh? Nilipat niya ito? Apa. Nilipat yung libingan Apa ng inilipat. propeta. Saan nilipat? Isa-isot sa mga lugar ngayon na well-known, nilipat ito. Marahil nakaligtaan na binanggit nung nagtuturo, so siya po ay nilipat, kapatid na Ali, sa Jerusalem. Siya po ay nilipat ngayon sa Jerusalem ayon sa pagsasalaysay. Allahu a'lam bisawab. Ito po lahat ng sinasabi natin naaayon doon sa pagsasalaysay. Hindi natin ito katang-isip. So more or less yun yung kasaysayan na kung saan napakaganda. At sa murang edad mo, kapatid na Ali, maganda yung marami kayong natutunan doon sa inyong pag-aaral doon sa Islamic Educational Library and Multipurpose Center. At naway ay ipagpatuloy nyo ang pag-aaral na ito. At para sa huling komento, Brother Ali, anong masasabi mo o gusto mong sabihin sa mga magulang mo, mga kaibigan, kapatid? Anyayahan mo sila na paano? Sige, ikaw magsalita ka. Nanayaan ko po kayo na mag-aral sa Islam. Pag-aralan niyo po kung ano po ang Islam. Dahil ang Islam, nakita mo naman, tinalakay natin ang kasaysayan ng Propeta Adam. Ibig sabihin, nagmula noon. Siyempre, kailangan tuklasin ng mga tao. Sa mensahe mo sa iyong pamilya, sa mga tatay ganoon, na dapat ipagpatuloy nila ang pag-aaral na yan. Sa akin po mga magulang, ipagpatuloy niyo po ang pag-aaral sa Islam para po lumawak ang ating mga kaalaman. Mensahe mo naman sa mga kaibigan na naway try nila mag-aral doon sa ating pag-aaral katulad ninyo. Sa mga kaibigan ko, try nyong makinig sa aral ng Islam para malaman nyo kung ano ang Islam. Mashallah, yung ating center ay hindi lamang ito tumatanggap ng Muslim. Kahit hindi sila Muslim, pwede po. Hanggat sila yung mga 5 years old and above, wag lang lumampas sa 18, pababa. Pwede po natin tanggapin doon. At ang pag-aaral po dito ay alhamdulillah wala pong obligasyon. Ito po ay isang libre muna, libre sa mga panahon na ito. Biruin natin, nag-umpisa kayo noong October, October yun nag-umpisa kayo, October 7. So barely mga 4 months pa lang ito nabuksan, at ito po ay inshallah, God willing, magpapatuloy ng pamamahagi at pagtuturo sa mga bata na gustong matuto, magsimula ng mga Arabic reading and writing, yung memorizing of Quran, Quranic suras, at mga Islamic values katulad na tinuturo din sa inyo siguro kung paano yung tamang aral na magwudu, yung mag-ablution bago magdasal, at tinuturo din sa inyo kung paano yung magdasal ng tama, di ba? So, yun po yung mga tinuturo doon, lihis doon sa mga kaalaman ng mga ibang tao sa pag-aakala na kapag may Islamic centers, ito ay nagtuturo ng mga labag sa gobyerno, para mga ganon na ito'y pagtuturo ng mga kung paano mag-conspire ng mga anuman na sa gobyerno man o sa pribado. Hindi po ganon. Kayo po mismo ay maaring mamisita at tingnan at pakinggan at alamin ang ating mga tinuturo at tuklasin ang magandang aral ng Islam. So ito po ay isang open invitation, at bago po tayo magtapos sa ating palatuntunan sa hapong ito, nais po nating ipalam muli for announcement, itong darating na Sabado magkakaroon po tayo ng Islamic Talent Contest doon sa mga mag-aaral. Isa nga dito ang ating kapatid na si Ali Buwan na nag-aaral doon sa ating Islamic Educational Center sa Gafan City, Nueva Ecija. Yan po ay araw ng Sabado, alas 9 ang umpisa niyan, at naway ang ating mga magulang na suportahan nila ang kanilang mga anak, at sa mga kaibigan, kapatid at mga kapwa Muslim na gustong
mag-witness o kaya manood sa ating programa, ay maaari po kayong pumunta sa Barangay Bayanihan, Barangay Bayanihan, Gapan City, Nueva Ecija. Naroon po ang ating Islamic Educational Library and Multipurpose Center. Diyan po sa Barangay Bayanihan, Gapan City, Nueva Ecija. Malapit po ito sa along the highway. Bumaba lang kayo sa Rustica Restaurant. Very conducive ito na lugar na pupuntahan insyaAllah. So naway tayo po ay nakadulot ng magandang aral sa hapong ito. Wala na po tayong oras sa puntong ito. Tayo po ay pansamantalang mamamaalam sa inyo. Ako pa rin po ang inyong lingkod muli, kasama ng ating kapatid si Ali Buwan, na nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa buong puwersa ng impilang ito ang DWJ. Wa ilalika, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labing-4 na taong paglilingkod sa sambayanan.